Yo, what's up guys? For today's video nga pala, may papakita ko sa inyo yung crayfish versus cichlids guys. So, napansin ko to, parang hindi naman to magmumolt kasi pag nagmumolt nga pala yung crayfish, naangat yung sa likod niyan, sa bandang leg niyan. Pero this time hindi naman. Hindi ko alam kung mamamatay na to or anong pakiramdam na itong crayfish na to. Tapos napansin ko, yung mga crayfish na to, ayan, kagaya niyan, iba't ibang klaseng crayfish, ano pala, cichlids na yan, ayan o, yung sandbar cichlids, Venustus, ano ba, iceberg, blue kenny, lahat ng cichlids na to, sila yung nalapit dyan, ayun o, tapos parang kinakagat-kagat nila yung paanong crayfish guys. So medyo, feeling ko, una, akala ko ano lang, tinetesting lang at chine-check lang nila kung pwede ba nila kainin. Syempre matigas naman yung shell niyan, 'di ba guys? Pero napag-isip ko diyan, paano kung bagong molt pala to, tapos medyo malambot pa yung shell na yan. Tapos ito, tingnan mo, kahit maliit na cichlids, kahit yung albino, yung iceberg cichlids natin diyan, 'di ba? Kinakagat-kagat nila yan guys. So pansinin niyo mabuti. O, di ba, pinagtutulong-tulungan. Tapos update ko nga pala kayo, kaninang umaga paggising ko, na deads na yung crayfish na yan guys. So hindi talaga pwedeng pagsamahin ng crayfish tsaka yung cichlids guys, kasi tingnan mo, pag bagong molt yung crayfish natin, possible na ganyan din nila. So observe natin, so mauubos yung mga breeder natin dito sa taas. So di ba, tapos yung crayfish naman, kinakain naman nila, pag nahuli naman nila yung cichlids, kakainin din nila, 'di ba? Parang magkakagulo tayo niyan guys. So paano tayo makakapag-breed niyan, 'di ba? Mauubos yung cichlids natin, mauubos din yung crayfish natin. So hindi talaga sila pwedeng pagsamahin. So mag-iisip tayo ng paraan, baka ilipat na lang natin sa baba yung mga crayfish na breeder natin, kasi may breeder din naman tayo sa baba. Tapos yung yung auratus na cichlids natin, yung binaba natin na apat, yung matatapang na hindi, syempre cichlids din yun, nilagay natin sa baba, diba? Ay may crayfish din tayo doon, tapos may breeder na rin tayo sa baba. Inilipat ko doon, kasama niya yung mga turtle. So maglabo-labo na lang sila doon. So bibidyo natin yun, doon na lang sila. Pero itong nasa taas, pag-iisipan ko pa kung anong mabisang gagawin natin dito, kasi gusto ko syempre makita itong mga cichlids na to. Kaso ang problema, pag binaba ko naman yung mga crayfish na nandito sa taas, masyado naman sila malalaki. So baka mag-away-away rin sila sa baba. Kaso tingnan mo naman yung nangyari dito. Talagang nakita ko kinakain-kain talaga nila yung soft part sa ilalim ng crayfish guys. Kinakain talaga ng mga cichlids. So parang nagtutulong-tulong sila dyan. So hindi talaga pwede itong mangyari. Mauubos yung breeder natin. Tingnan mo, ang gaganda pa naman, ang bilis pa naman lumaki ng mga crayfish na to. Ay, yung mga yung mga cichlids na to guys, tingnan mo, ang lalaki na nila. Tapos kinakabahan din ako, baka madama yung hammerhead natin, yung albino tsaka yung black, pero mas malaki naman yon, yung black and albino na hammerhead natin guys. So hanggang dito na lang guys. Tingnan nyo naman, talagang pinapakyaw talaga nila yung crayfish guys, diba? Kawawa naman yan. So mag-iisip tayo ng magandang plano, tapos update ko kaya guys, diba? Ayun, bugbog talaga guys, parang pinagkakain na talaga nila yan guys. So hanggang dito na lang po, like and share ng video na to. Salamat, bye bye. Sana may natutunan kayo, di ba? Ang gaganda ng cichlids talaga. Bad trip lang kasi kinain nila yung crayfish. Bye bye.